Hindi pa po natatapyas ang confidential fund. Bakit po? Ang pinasa ng mababang kapulungan ay isang panukalang batas na naroon pa rin ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Nandun pa rin ang 2.2 billion confidential fund ng Presidente at 2.2 billion intelligence fund ng Presidente at meron ding extraordinary expenses at nandun din yung 1.6 billion na confidential and extraordinary expenses ng Kamara. At meron ding 331 million ang mga senador. Naipasa na po yan ng mababang kapulungan. Yung sinasabi nila, ay yan yung magiging rekomendasyon ng small committee nila pagdating sa bicameral conference committee amendments. So mali po yung sinasabi nila na tinanggal na ng Kamara dahil hindi po tayo parliament. Tayo. Magandang araw mga kaibigan. So yan po. Napakaklaro yung paliwanag ni Attorney Roque, dating congressman yan, na hindi pa final yung pagtanggal ng confidential funds ni BP Inday Sara. Dadaan pa yan sa proseso. Kaya itong si Congresswoman Kimbo, parang nadiktahan ito eh. Dati-dati, siya yung budget sponsor ng Office of the Vice President. Ngayon, biglang bumaliktad. Siya na ang nagsasabi na ang Office of the Vice President hindi kailangan ng confidential funds. Talaga, makita mo yung pagkabalimbing ng mga politiko natin. Dali, higop muna ako ng dark chocolate. Napaka-sustansya po. Napaka-sarap. Pure. Dito, order kayo dito. So, pag-uusapan pa yan sa Senado, yung tinatawag na bicameral committee. Ito, may ipaparinig akong balita ng TV5. Hindi kontento ang ilang mga senador yung ginawa ng lower house na pag-realign ng mga confidential funds. Ang ilang senador sa ginawang paglilipat ng Kamara ng confidential funds. May tinanggal na confi funds na gusto raw nilang ibalik. Nagbabalik si Mayal Los Baños. Taliwa sa sinabi ng komite ng Kamara kahapon, hindi pa raw done deal sa Senado ang mga inilipat na confidential funds sa mga ahensya para sa 2024 national budget. Ayon mismo kay Senate Finance Committee Chairman Sonny Angara, bubusisiin pa raw ng Senado ang pagtanggal ng confidential funds sa Office of the Vice President, Department of Education, Department of Agriculture, Department of Foreign Affairs, at Department of Information and Communications Technology. The Senate Majority Leader Joel Villanueva ilalabang maibalik ang confidential funds ng DICT. Importante raw kasing mapalakas ang cybersecurity ng ahensya, lalo't talamak ang cybercrimes. Bagamat tinanggalan ng confi funds ng small committee ng Kamara ang DICT, binigyan naman nila ito ng 25 million pesos na maintenance and other operating expenses o MOOE. Bukod sa DICT, gusto ring masiguro ni Senator G.V. Ejercito na magkakaroon ng confidential funds ang Department of Justice. Sa gitna ng usapin sa confi funds, kumalat sa social media ang umano'y 331.9 million pesos na confidential funds ng Senado. 1.61 billion pesos daw ang sa Kamara at 2.25 billion pesos ang Office of the President. Kabilang sa nag-post niyan online, si dating presidential spokesperson Harry Roque. Giit naman ni Senator Angara, hindi totoong may confi funds ang Senado sa taong ito. Yan, labanan pa yan sa Senado. Okay? May kanya-kanyang, yung mga natanggalan, may mga kasamahan sa Senado. Ipaglalaban nila yan. Okay. So, ang ating BP Inday Sara, meron ba siyang mga kasamahan sa Senado? Of course, yes. Ang pinakamaraming senador, member ng PDP Laban, yung partido ni former Pangulong Duterte. Ito yung mga PDP Laban. Senator Bato, Senator Tolentino, Senator Padilla, Senator Bongo, and Senator Coco Pimentel. Then, marami pang mga ibang senador kahit hindi PDP Laban, pro Duterte. Example,
Villar. Yung itong Mark Villar, ano bang DPWH Secretary ni Tatay Digong. Nanay niya, Cynthia. Dalawa na yan. Then marami pa. So, relax lang tayo mga kapwa ko DDS. Ano pa yan? Wise move lahat ito ni Tatay Digong at saka ni BP Sara. Hindi nila matatalo si Tatay Digong. And of course, after BP Sara. Tingnan nyo nung binabatikos si BP Sara, yung pag-liquidate niya ng Intel confidential funds ng 19 or 11 days, tahimik lang. Naghintay ng timing. Nung sumagot siya, nako, parang bumbang sumabog. Nag-speech siya sa kampo ng pulis. Sabi niya, makinig kayo. Ang kumokontra ng Confidential Intelligence Fund, kalaban ng kapayapaan. Ang kumokontra, ang ayaw ng kapayapaan, kalaban ng bayan. Nako. So, ang lakas ng tama sa mga makakaliwa at kay Speaker Romualdez. Kasi ito lahat, utos ni Speaker Romualdez, pamumulitika ito, natanggalan si BP Sara ng Confidential Intelligence Fund. Okay? So, madugong labanan pa yan sa Senado. Ito, pakinggan na lang natin yung buong pahayag ni Atty. Roque na ulitin ko, dating congressman. Alam niya yung pasikot-sikot dyan sa budget dahil nandyan siya mismo sa minority leader siya noon sa Kamara. Minority leader. Okay. So, pagdating sa budget, ang mga authorized lang na mag-question sa proposed budget ang mga minorities. So, siya. Okay. So, para mas maliwanagan tayong lahat, pakinggan natin si Atty. Harry Roque. Siwalat natin lahat. Tigil po ang hypocrisy. Magpakatotoo kayo lahat dyan. At saka, dapat sundin natin yung tinatawag na nilang due process of law. Equal protection of the law. Kung tatanggalin ang confidential funds dahil kinakailangan doon sa West Philippine Sea, lahat tanggalin. Huwag mag-single out ng isang opisyalis lamang. Dahil pag nag-single out, obvious, namumuliti ka. At pwede ba, sa panahon na pumutok na naman ang labanan sa Israel at Middle East, na alam natin na baka magdoble na naman ang presyo ng gasolina dahil dyan, itigil na muna yung pamumuliti ka. The amendments. So, mali po yung sinasabi nila na tinanggal na ng Kamara dahil hindi po tayo parliament. Tayo po ay bicameral. Kinakailangan magpasa ng bersyon ng Senado at uupo ngayon ang dalawang kapulungan sa bicameral conference para i-reconcile ang magkaiba nilang mga provision na pinasang panukalang batas. So, yung mga nakaupo po dyan sa small committee, gaya ni Congressman Kimbo, hindi po tayo parliamentary government. Huwag po kayo magsalita na parang kayo na ang magdedesisyon. Ang obligasyon po ng mayorya, ipasa ang budget na hiningi ng presidente dahil kayo po ay kaalyado ng administrasyon. Hindi nyo po katungkulan na baguhin ang hinihinging budget ng presidente. Kaya nga po ang tradisyon dyan sa Kamara at ako po ay naging deputy minority leader. Pagdating sa budget, ang pwede lang magtanong minorya. Dahil bakit ko questionin na makakakampi ng administrasyon ang budget na hinihingi mismo ng presidente? O bakit tayo tumaliwas sa tradisyon? Dahil binabanatan po ni House Speaker Martin Romualdez ang Vice President dahil nga sa planong politika. Ngayon, ang sagutin natin, bakit kung tatanggalin ang confidential fund lang ng Vice President? Bakit hindi tanggalin ang 2.2 billion confidential fund ng Presidente? Ano bang pagkakaiba ng Presidente at ng Vice President? Di ba pareho naman silang tambalan? Magkakampi nga sila. Hindi nga sila magkatunggali. For the first time in many long years,
magkakampi ang presidente at vice-presidente. Kailan ba huling nangyari yan? Hindi ko na maalala kung kailan huling nangyari yan. Balikan natin. Nung huling presidential election, Duterte, Leni Robredo, magkatunggali. Bago yan, Noynoy Aquino, Jojo Binay, magkatunggali. O bago yan, yun, magkakampi sila. Gloria Arroyo at saka si De Castro. Pero bago yan, Erap Estrada and GMA magkatunggali. Bago yan, sino pa yun? Sino ba Vice President ni Ramos? Hindi ko maalala kung sinong Vice President ni Ramos. Naku, nag-senior moment tayo. Tanungin natin yung may Pero parang ang huli na Cory Aquino, Laurel. Well, panandila, magkakampi yan, pero sa totoo lang po, hindi rin sila magkakampi. Hindi ba pareho nilang obligasyon na anong pinanumpaan nila na itaguyod ang saligang batas? At sino ngayon ang nagsasabi, humihimok sa taong bayan na buwagin itong saligang batas na ito, kundi ang teroristang CPP-NPA? Bakit presidente lang ang may trabaho na pagbantayan yung mga nagtatangka na patumbahin ang ating gobyerno at wala bang ganyang katungkulan ng Vice President? Siguro kung hindi siya na talagang co-chair ng NTF-ELCAC na lumalaban sa mga teroristang CPP-NPA, hindi niya kinakailangan ng confidential fund. Pero kasi, hinalal naman natin si BP Sara dahil siya ay si BP Sara na nung siya ay mayor ng Davao, talaga namang sinigurado niya na napulbus niya ang mga teroristang CPP-NPA hindi lang sa kanyang syudad, kundi sa buong Davao Region. So bakit natin ipagkakait ngayon sa Vice President? And yet, binibigay pa rin natin sa Presidente.